Royal San Marcelino, all the CMP, leaders and workers po ng Bahay Panambahan na ito. Ano po, I'm so much blessed na kayo po ay makasama at magbigay po ng konting encouragement sa buhay po ng bawat isa. So bago po ako mag-start, pwede po ba tayo mag-pray saglit? Amen. Praise God. Ano po? Message. Ang una ko pong thoughts, paano po ako magtuturo dito? Kasi syempre, naninibago po, this is my hometown. This is my family. Hindi ko po ilalayo ako sa sarili ko. Pasensya na po kayo, pero makikipamilya po ako sa ayaw at gusto ninyo. Hindi, joke lang po yan. Ano po? Pero reality po yun kasi tayo po ay nasanay sa Taiwan. So, ang iniisip ko po ay paano po ba ako nagtuturo doon? Ay ganun din po ba dito? Or kung paano po yung way ninyo, magtatanong po ba ako? Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Pero one thing is for sure, nung sinagot po tayo ng Diyos, ang sabi niya sa akin, basta tumayo ka. Yun yung sabi niya sa akin. That's the very thing na narinig ko. And pagkasabi niya yung sa akin, ito rin po yung message niya sa buhay ng bawat isa. So, pasensya na po kayo, hindi po ako sanay gumawa ng slideshow. Kaya wala po tayong slideshow ngayong gabi, but the verses, kung okay lang po ay may flash. Ano po? So, yung pong ating text verse ngayong gabi, magbabasa po natin Jeremiah 1 verse 4 to 8. NIV version po. Sabi niya nga po dito, Jeremiah 1, 4 verse 4 to 8. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. 6. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. 7. But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. And then 8. Do not be afraid of them, for I am with you, and will rescue you, declares the Lord. Purihin nga po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pong Panginoon. So ngayong gabi, yung pong ating pong pag-aaralan, ang ipinamagat po natin is whom God calls, He equipped. Whom God calls, He equipped. Ano po? So sa buhay po ng bawat isa sa atin, naniniwala po ba kayo na mayroon po kayong calling? Naniniwala po ba tayo na mayroon pong purpose yung buhay po natin? Amen. Praise the Lord. Ano po? Kasi pag ganun po yung puso po natin, kapag ganun po yung mindset po natin, ibig sabihin, tanggap mo sa sarili mo na mayroon pong ipinapagawa ang Diyos sa buhay mo. Ano po? Kasi una mong iniisip, Lord, dinako mo ako dito sa Bahay Panambahan na to. Lord, nagpakilala ka sa akin. So, ibig sabihin, mayroon palang silbi yung buhay ko. Kasi, to the point, marami po sa atin, yung past life po natin, maaaring naririnig po natin, ikaw wala kang kwenta. Meron po ba yun? Nung mga bata pa po tayo, no? Maririnig natin, wala kang nararating sa buhay mo. Meron ka pa bang mapupuntahan? Minsan, ganun yung mindset. Ano po, lalo na yung, sorry po sa mga medyo, may edad na rin yung ako, na. May edad na rin yung ako, ano po. Pero yung mga mindset po ng nanay po natin dati, no, kapag yung mga tipong, sorry for the word, bulak-bulit po tayo, mga tipong hindi po tayo matino mag-aral, ako din hindi ako matino mag-aral, ang mindset ng magulang natin, mag-aasawa na yan, wala yung patutunguhan, hindi, wala yung kwenta. Ang sakit po nun, no? Parang magulang ko to, bakit walang tiwala sa akin? Nanay ko to, bakit ganun siya mag-isip? Ano po kaya lang? Siyempre, ang Lord, mahal na mahal ka eh. So, tatawagin ka niya. Sabi niya gano'n, nak, balik ka na nga sa akin kaysa tinatawag ka, walang kwenta. Nakli ka na dito. Kaya ka ngayon napadpad sa GIL San Marcelino. Amen? Kaya sabi niya ko doon, ito yung verse po kasi na ito, sabi niya dito, it is a call to Jeremiah. Ngayon, hindi ko po kilala ang lahat. Pero sabi nga po doon, a call to still. Yung kilala ko lang po, pasensya na po kayo. Pero wag ko na nga lang po isa-isahin kasi mahirap din, no? Ano? Pero sabi niya doon, kung ano man yung name mo. Kung ito ay nasa call to Jeremiah, so you put your name. A call kung ano man ikaw. Ngayon, sa pagtatawag sa iyo, minsan iniisip mo, pag bigla kong nailagay into leadership, kasi naniniwala po ako, lahat po tayo dito, leaders and workers, tama po ba? Amen. Ano po? And then, bigla
not yet ready. Pero katulad nga po ng sinabi ng ating pong Panginoon kay Jeremiah 1 verse 5, sabi niya nga po doon, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." So, ibig sabihin, kapatid, ibig sabihin po nito, bago ka pa man nalikha ng Diyos, bago ka pa man nagkaedad, bago pa man po tayo umabot sa edad po natin na ito, alam na po ng Diyos kung ano po ang mararating po natin. Alam na po ng Diyos kung ano po yung calling po natin. Alam na po ng Diyos kung ano po yung purpose po natin. It is just that hindi pa po tayo ready. Pero sabi nga po ng ating po Panginoon, ito yung pagkakataon. Alam niyo po sa pagkatawag po sa atin, hindi naman kailangan magaling tayo eh. In the ministry, meron pong totoo, 5 ministry yan. Ano po, sabi nga po, Ephesians 4 verse 11, pwede pong paki-flash. Ephesians 4 verse 11, ito po kasi yung bumubuo sa isang church. Sabi niya dito, "So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers." Yan po yung bumubuo sa isang church. So, hindi naman po lahat ay apostles. Hindi rin po lahat ay prophets. Hindi po lahat ay evangelists, but I do believe lahat po tayo evangelism. At hindi po lahat pastors at hindi po lahat teachers. Pero, hindi naman kasama doon sa sinasabi niya na 5 ministries of the church, pero alam ko lahat po tayo evangelism. Why? Paano po natin nasabi ito? Yung pong ating tumutugtog, yung pong ating via, yung, hindi ko po kasi alam kung anong tawag niyo dito, ano po, pero sa amin po kasi, via, the movement, or the multi, ano po, and then the jump, kabuuan po, even the ushering, the dance, Elyon, Tryon, everyone. Ano po, alam niyo yung sitwasyon na kapag pumasok ka sa pinto na yan, tapos ang ganda ng ngiti. Ano po yung pakiramdam pag ikaw po ay first timer, tapos ang ganda ng ngiti sa'yo ng mga tao? Di po ba parang mararamdaman mo na, ay, ang babait naman ng mga tao dito. Ay, puro sila palang ngiti. Ang sarap bumalik. Tama po ba? Amen. So, ngiti mo pa lang, nakapag-evangelize ka na. So, lumit na. Praise the Lord po. Tumutugtog. Ang galing. Kasi sa amin po sa Taiwan, dahil lagi po kami nire-reklamo, yung pong aming drums, lagi po kami nire-reklamo, lagi na lang kami pinapalayas po sa aming church. Nagbabayad po kami ng almost 30,000 kasi nire-reklamo kami ng mga Chinese doon kasi iniisip nila kami ay nagbuwelga. Ang drums lang naman po. Ano po kayo yung drums namin, medyo hindi mo ganun kalakas. Pero imagine mo po ganun kasaya yung drums. Di ba? Parang, wow, hawak ko ang beat. Tama? Di ba? Ang saya bumalik kasi ang saya. Tapos yung via, oh, parang Lord, anointed, praise the Lord. Ang sarap makinig. Tapos lahat, di ba? Even the dance, hindi ko po alam kung ano po yung mga ministry na mayroon po dito. Pero everyone, lahat po tayo, dahil ginagamit ng Lord at nakikita yung glory sa atin, evangelism po yun. Kasi parang may mga tao na, ay gusto kong bumalik doon kasi ay gusto kong bumalik doon kasi gusto kong tumugtog matuto. Ay gusto kong bumalik doon kasi ang galing ng mga multi. So everyone can evangelize. Kaya naniniwala po ako lahat po tayo evangelism. Pero sabi ko nga po, ano po, hindi man po tayo kabilang in reality, pero kabilang po tayo sa lahat ng tinawag po ng ating pong Panginoon. And yet, ready na po tayo ng ating pong Panginoon sa pagkakatawag niya malamang po sa atin. Tandaan po natin ito mga kapatid, ano po. Sabi kasi sa akin 30 minutes, so pasensya na po kayo, mukhang yung 30 minutes ko, consume ko na po. Ano po, nasa introduction pa lang ako. Ano po, patawarin niyo na po ako kaagad, hindi naman na po ako muna babalik mga after 2 years pa po. Hindi na po tayo kita, ano po. Nabiro lang po, ano po. Pero tandaan po natin mga kapatid, ano po, sa pagkatawag po natin sa ating ng ating po Panginoon, ito po yan, hindi po yan sa aking galing, hindi po yan sa aking talino, at hindi po yan sa kung anong kakayanan na meron ka. But it is kung paano ka po magpapagamit sa ating pong Panginoon. Zechariah 4 verse 6, sabi niya nga po dito, Zechariah 4 verse 6, 4 po, Zechariah, sabi niya po dito, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel,
not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. So, ibig sabihin, wala po yan sa kung anong kakayanan meron po tayo. Wala po yan sa kung anong angking talino, angking skills na meron po tayo. Bagtos sa kung paano po tayo gagamitin ng ating po Panginoon at kung paano po tayo magpapagamit sa Kanya. Sabi nga po madalas doon sa quote na narinig po natin, alam ko po, narinig nyo din po ito. Pero sabi po dito, God does not call the qualified, instead He qualifies the called. Ano po, lagi po natin tatandaan yan, ano po. Kaya po sa buhay mo ng bawat isa, meron po akong tatlong reminder na inihanda. Ano po, kung minsan, nagdadalawang isip po tayo na, Lord, magpapatuloy pa ba ako? Lord, kaya ko ba talaga to? Lord, parang, teka lang, pagod na ako eh. Lord, parang, teka lang, parang ako din to nung mga nakaarang-araw. Ano po, Lord, doon na lang sa Taiwan, pagbalik ko na lang, wag na dito. Alam, hindi rin po talaga tayo makatakas. So, pag sabi nga po kasi dito, pag tinawag ka ng Diyos, wala ka pong magagawa kung hindi ang sumunod. Amen po? Amen. Ano po, so meron po akong tatlo. Tatlo na lang po ito, pero pagpasensyahan niyo na po talaga ako sa aking overtime. Ano po, hindi na po mauulit. Ano po, pero number one, ano po, ang unang-una po natin ay bibigyan ng reminder po sa bawat na isa. Ano po, it is to do not doubt. Do not doubt God's calling. Sabi nga po sa Jeremiah 1 verse 6, di ba si Jeremiah, sabi niya dito, Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Even Jeremiah, yung po kasi yung sinabi niya dito na alas, it is an expression. Parang, oh no! Sabi nung pamangkin ko, linalagi niyang salita, oh no! Dapat siya pag tinawag mo, no! Diba? Sabi din ni, ano yun, ni Jeremiah, no! Diba? Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Sabi din po yan ni Moses. Nung sabi niya gano'n, ikaw yung isusugo ko para ilabas ang lahat ng Israelita. Ang sabi kasi ni Moses, no, tama mo ba ako si Moses? Naglabas ng Israel, sabi niya kay Lord, ba't ako? Bulol nga ako eh! Ba't ako? Hindi ko kaya yun! Ba't ako? Madaming iba dyan! Yun yung sabi ni Moses. Tapos pagdating ni Jeremiah, sabi niya, bata pa ako? Diba? Kayo po, ano po ang reason ninyo nung kayo po ay tinawag ng Diyos? Hindi ko kaya. Lord, wag ako. Ano mo ba? Parang po tayo paniki. Wag ako. Laging nakabat. Minsan po, no? Prayer pa lang, ano? Wag ako. Ano mo ba? O, ikaw na nakapinig. O, ikaw na kung si. O, ikaw na si. Ako! Siya na! Siya na una! Siya na una, eh! Siya na Lord! Aray! Sabi na ako. Wala akong alam kasi siya na. Huwag ko kayo mag-alala. Ganyan din mo sa amin. Ano po? Pero hindi ko yan. Hindi ko yan. Nabuhay mo natin. Ano yan? Ba't ako? Diba? Ako nagiging panigin. Ano po? Pero ang reality po niyan, kaya po tayo nagbubat ako. Kasi, nagdadaw po sa atin ng ating pong Panginoon. Pero ano niyo po, ito yung katotohanan kapag po tayo nagduda. Hindi ka po nagdududa sa sarili mo. Kung hindi nagdududa ka sa Diyos. Oh no! Hindi, pero reality po yan. Kasi unang-una, kung nagtitiwala po tayo sa ating pong Panginoon, pag inassign ka, simpleng sagot, privilege po. Simpleng sagot, amen po. Kaya lang minsan, diba, pot ako. Diba? Pero you don't God. Ano po? Nagdududa ka, sasabihin mo, Lord, hindi ko kasi kaya eh. Lord, matagal ka na. Ay, sorry na po. Ano po, hindi po nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Never po nagkamali ang Diyos na piliin ka. Minsan iniisip mo, Lord, ministry na to. Lord, ito na to. Nung kayo po ay nagtrabaho, sorry for this ha, nung kayo po ay nagtrabaho, did you even doubt yourselves na kaya yung trabaho mo? Diba hindi? Kasi isip mo, mindset mo, Lord, kailangan ko to kasi kailangan ko ng pera. Ano ba? Eh, pagdating sa ministry, wala kasing pera dito. Ano po? Kaya wala ka tuloy
Panginoon. Sino po sa ating may mga pinangahawakan mga po ng Diyos? Amen. Kasi dapat lahat po tayo yan, no? Dahil kailangan yung bawat isa po sa atin, parang ito yung i-claim mo, ito yung i-declare mo na, Lord, ito yung mangyayari sa akin. Kung Jeremiah 29:11, continue to pray every day, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, doon pa lang prosperity, plans to give you hope and a future. Kung yan po yung Lord, magiging maayos ang buhay ko, Lord, gaganda ang buhay ko, Lord, ito yung pangako mo sa akin. At yung bawat pangako po na iyan, na pinangahawakan mo, tandaan mo po kapatid, kailanman hindi po yan babagin ng Diyos. Dahil sabi nga po sa Numbers 23 verse 19, ito po kasi ang ating po Panginoon. Numbers 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Yan po ang Diyos, mga kapatid. Ano man ang pinangako niya po sa atin, tutuparin niya po. Ano man ang sinabi niya po, hindi po yan katulad ng tao. Oo, sasama ako. Pagdating ng linggo, sis, pasensya ka nung maglalaba ako ngayon. Diba? Alam mo yan, pero pag ang Diyos nagsabi, gagawin niya na lang, gagawin niya po yan in just a perfect time ng ating pong Panginoon. Amen po? Hindi po nagbabago ang ating pong Panginoon. He is the same yesterday, today, and then forevermore. Kaya po sa buhay po ng bawat isa mga kapatid, sabi nga po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So continue to trust the Lord. Huwag po tayong mag-doubt. Maaaring sabihin mo, hindi ko talaga kaya. Okay lang. Kasi totoo po yun. Hindi po natin kaya. Pero pagdating sa Diyos, pag sinabi mo, Lord, Ikaw na bahala. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Ano po? At bibigyan niya po sa atin kung ano man yung kakailanganin po natin doon sa ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Amen. And then sa pangalawa naman po, sabi niya dito, keep going. Keep going. Ano man ang mangyari, kailangan magpatuloy ka. Kasi sabi niya nga po kay Jeremiah 1 verse 7, Jeremiah 1 verse 7, sabi niya po doon, but the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I sent you to and say whatever I command you. So, ibig sabihin po mga kapatid, kahit anong sitwasyon ng buhay po natin, kahit anong mangyari, kailangan magpatuloy ka. I'll just give you an insight sa pagpapatuloy po natin sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Reality po ito. Totoo po mahirap, tama po ba? Totoo po nakakapagod, tama po ba? Totoo po, ito po yung reality ng paglilingkod po natin. Sa amin po kasi, sa time wala kang tulog, kasi after po ng work namin, sa 6 days may pasok po kami. Pero after po ng work, didiretso po kami ng church. After po nun, uwi kami, kadalasan natulog po namin, pinakamahaba na po ang 3 hours. Tapos minsan, Monday na lang po yung pinakapahinga po namin, magpo-fundraising pa po kami para lang po masustain kung ano man po yung pangangailangan na kakailanganin po ano. Pero yung pagod at hirap, ano po, parang anticipated na po namin yon. Pero sa kabila po ng lahat ng nangyayari ng yon, we keep on going. And then sa buhay po ng bawat isa sa atin, just for the insight of everyone, ito po ay hindi biblical, kwento lamang. Pero isipin nyo na lamang po, ano po, sa paglilingkod po natin, kasi ganito. This is the starting point. For example, and this is the end point. Ngayon, pag naglilingkod po tayo, hindi po natin alam kung ano yung reward po natin. Tama po ba? Hindi po natin alam kung ano yung makakamtan natin. But then of course, may pangako po ang Diyos sa atin na mayroon po tayong crown in heaven. Kung ano man po yung ating po pinaghihirapan dito, yun po yung magiging crown natin in heaven. Ano po? Ngayon, just for example, ang iyong matatanggap sa bawat paglilingkod mo ay mansion. Sino po gusto mansion? Amen. Amen. Kasi sa langit yan, ha? So, sa bawat paglilingkod mo, when you keep on going, maaring mabibuild yung mansion mo. So, you start here. Naglingkod ka ng tapat sa Diyos.
naglingkod ka ng maayos, ibinigay mo lahat ng oras mo, ibinigay mo ang lahat sa Diyos. Diba? Yung kanta, yung puso, yung kanta ng kanta, di ba? Hindi man sasapat, ibibigay lahat-lahat. So, binigay mo. Then, dahil binigay mo ang lahat, dapat ka, mas dapat po ang Diyos. So, yung mansion mo, unti-unting nabibuild. You have that foundation. Di ba alam kung gaano kalalim yung foundation na yan. But you have that foundation. Sa bawat paglilingkod mo, may pako na napupukpok, may semento na napapalintadahan, may posting tumatayo, mansion eh. So, ibig sabihin talagang malaki. But then of course, along the way, kasi malayong lakbayin eh. Tama po, malayong lakbayin. So, along the way, makakaranas ng problema. Problema sa family, problema financially, problema sa trabaho, problema sa kaibigan, problema sa ministry, hindi ko nawawala, problema na sa sarili, pinakamahirap. Kasi minsan isip mo, Lord, ayoko na, pagod na ako. Lord, wala na akong pamasahin, magpapatuloy pa ba ako? Lord, nandito na yung beloved ko, siya na lang muna, iwan mo na kita. Tama ba? Kaya naman, Lord, kailangan akong ng pamilya ko. So, you stumble. Dadapa. Dumaan ng bagyo. Lord, masyadong mabigat ang pinagdadaanan ko eh. Lord, hindi ko na kasi kaya. Pwede bang yung ministry mo na yung iwan ko? Ganyan, minsan hindi po tayo nagpapaalam eh. So, you left the group. Sorry na. Pasensya na ako kayo. Wala akong alam ha. Promise na, wala naman akong kausap dito eh. Ano po? Pero, you left the group kasi, Lord, kasi hindi kami nagkasundo ni ano. Left the group kasi, hindi nagkaunawaan. So, ayoko na, Lord. Ayoko na. Imagine mo, nasa gitna ka na. Imagine mo, pabuo na yung mansion mo kasi gitna ka na eh. Imagine mo, nabubuo na yung mga plans mo. Kaya lang, dahil, Lord, trabaho muna. Backsliding. Lord, kailangan ko ng pera. Lord, dito muna ako. Pinakamahirap na sitwasyon. So, yung pag keep going mo na ganyan, stumble, na typhoon, na baha, wala na, nadapa. So, yung pundasyon mo nung mansion mo, faith yun eh. Nawala yung faith mo. So, yung mansion na itinatayo sa dulo, biglang bumuto. Sakit po na, no? Imagine po natin yung bahay po natin, kakatayo lang yung bahay ko, kakakain yung bigla, ba't binagyo? Diba? Sakit sa puso, Lord, laki ng pera ko dun. Mansion mo. Kaya lang, stop. Hinuna mo ang pera, Lord. Wala akong pera, dito muna ako. Sabi ng Lord, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will added unto you as well. Kaya lang nakalimutan mo yun. Ano po kaya? Bumalik, gumuho. Ngayon nagsisi ka doon sa sitwasyon na meron ka. Sabi kasi keep going. Kaya lang, bumalik ka. So ibig sabihin, you start all over. So, Lord, yung mansion ka, kailangan kong itayo. Pero iba na po yung kailangan itayo. Hindi na po yung dati. Kailangan mong magsimula ulit. Kasi sabi nga po ng ating pong Panginoon sa Luke 9, verse 62, Luke 9, verse 62, sabi niya po dito, Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So, ibig sabihin, once na bumalik ka,
at gusto mong magsimula ulit, hindi mo na mababalikan yung dapat ay naitayo mo na. Hindi mo na maibabalik yung dapat ay sa'yo na. Kasi sabi niya dito, no one who puts a hand on the plow and looks back is fit for the service of the kingdom of God. So ibig sabihin mga kapatid, yung paalala po sa atin ng ating po Panginoon na keep going, kahit binabagyo ka, kahit hinarang ka na ng sibat, kahit nandyan na yung malakas na lindol, kahit andun na yung madaming pagsubok, kahit wala kang pamasahe, kahit hirap ka ng maglakad, pwede kang gumapang, pwedeng magpahinga, pwedeng matulog, pwedeng kung ano yung gusto mong gawin, pero huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Keep going hanggang ma-reach mo yung end point. So, hindi ko po sinasabi na baka gusto niyo na akong ma-reach. Wala pa ko tayo. Alam ko, mahaba ang buhay ng mga Kristiyano. Ano po, pero the point is, tapusin po natin kung ano po yung calling sa atin ng ating pong Panginoon. Pagkatiwalaan po natin ang ating pong Panginoon, alam niyo po, ano man yung pagsubok na mayroon po tayo, ano man po yung bagyo na dumating sa buhay po natin, yan po ay naaayon sa kung ano po ang dinisenyo ng Diyos sa buhay po sa atin. Yung bawat problema po natin, mayroon po tayo. Actually, that is a part para po tayo ay maging matatag. That is a part na masabi mo, oo nga, may Diyos pala ako. Minsan po kasi nakakalimutan po natin ng Diyos kapag yung tipong masyadong marunong tayo sa buhay, no? Ano po, pero sabi nga po doon, ano po, sa buhay po ng bawat isa, kailangan po natin ng pagsubok para malaman po natin kung gaano po kalaki ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sabi nga po doon, Romans 8 verse 28, Romans 8 verse 28, sabi niya dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano man po ang nangyayari po sa atin, that is according sa will po ng ating po Panginoon. At kapag hindi po tayo sumuko, ito po ang pangako ng Diyos sa atin. 2 Chronicles 15 verse 7. 2 Chronicles 15 verse 7, sabi niya nga po dito, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Amen. Ano po, so yan po yung ating pong pangalawa, and then magtatapos na po ako sa pangatlo, pero wait lang po, ano po, mga tipong 10 minutes pa, pagbigyan niyo na po ako. Ano po, pero last na po ito, sabi niya nga po dito sa pinaka-last, God is with you. Naniniwala po ba kayo na kahit kailan hindi po tayo iniwan ng Diyos? Amen. Ang Diyos po nandito na po. Nananahan po sa puso po natin. Ang Diyos po kahit minsan hindi niya po tayo iniwan. Katulad po ng pangako niya kay Jeremiah, sabi nga po sa Jeremiah 1 verse 8, Jeremiah 1 verse 8, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Alam niyo po yung salitang do not be afraid not, do not fear. Alam niyo po yung salitang yan, it is 365 times na nabanggit po in the Bible. Ibig sabihin, 365 times na pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, everyday pinapaalala niya sa atin, huwag kang matakot. Andito ako. Do not fear. Ano po sabi niya? Fear not. Do not be afraid. Everyday paalala po yan sa atin ng ating po Panginoon. Everyday yan po yung sinasabi po sa atin ng ating po Panginoon. At alam niyo po, kapag may mga problema po tayo, kailangan ito po yung boldness na mayroon po dapat ang puso po natin. Yung Psalm 23 verse 4, sabi niya nga po dito, Psalm 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So, ibig sabihin, kahit pa nandoon ka sa masalimuot na punto ng buhay mo, kahit ito pa yung pinaka-lowest point ng buhay mo, kahit ito pa yung sinasabi mo na, Lord, hindi ko na talaga kaya, pero sasabihin mo sa Kanya, Lord, kahit pa nandito ako sa sitwasyon na ito, hindi ako natatakot kasi alam kong kasama kita at hindi mo ako iiwan.
Ano po? Declare po natin yung Psalm 23 na yan. Everyday po. Diyan mahaba po yan ito sa promise of the Lord. Ano po? Pero ito po ay napakagandang message po sa atin ng ating pong Panginoon. Pero natulad nga po, connecting po doon sa ating pong pinag-aaralan. Ano po, nasabi niya nga doon, do not be afraid. Yes, indeed. Nakakatakot po ang everyday. Nakakatakot ang gasolina. Umuwi ako thinking ko, Lord, ayoko na mag-coaching man ng gas Umuwi ako nung nakaraang taon, nasa 50 plus lang, 60. Ngayon, magkano na? Doble. Di ba? At bago ako dumating, Lord, iwanan ko yung kotse ko. Ay, hindi pala nangyari. Pagdating ko pa lang, naggas ako kaagad. Joke lang. Ano po? Pero totoo po yan. Ano po? Ano bang punto ng buhay po natin? Ano bang sitwasyon po ng buhay po natin? Nasabihin po natin sa atin po, Panginoon, Lord, hindi ako natatakot. Panginoon, alam ko, nandiyan ka lamang sa tabi ko. At ito po ang pangako ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Isaiah 41, verse 10, sabi niya nga po doon, Isaiah 41, verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano po? Sabi niya po dito, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Naalala po sa buhay ng bawat isa at pangako po yan ng ating pong Panginoon. Dahil kahit minsan, hindi niya po tayo iniwan ni pinabayaan. Yes, tayo po yung lumalayo. Yes, tayo po yung nagdududa. Yes, tayo po yung tipong stumble down. Gusto na po natin umalis. Gusto na po natin magpahinga na lang. Ano po, ingat-ingat po tayo sa ganung mga thinking. Baka matulugan po tayo sa pahinga natin. Ano po, pero ano po, parang, Lord, hindi, kaya ko pa. Ano po, at tandaan po natin mga kapatid, minsan iniisip po natin, ito yung tos, parang, Lord, talaga ba? Ako ba yung nandito? Lord, talaga ba? Sigurado ka ba? Pag mga ganung punto ng buhay po natin, ito po yung tandaan po natin. John 15 verse 16. John 15 verse 16. You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ano po? Sabi niya po dito, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Hindi po tayo ang may dahilan or tayo po ang makapagsabi na hindi